Hello Team Authentic all over the world. Yes, nandito nga tayo sa Fiji. And in this episode, lahat ng kailangan ninyong malaman kapag first time kayong magta-travel dito, ipapakita namin sa inyo. From requirements, flights, hotel, at iba pang travel essentials, i-discuss natin dito. At syempre, mag-e-explore na kaagad tayo. Ano nga ba ang magiging first impression natin sa bansang ito? Hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kayo via Agoda, hotels man yan or activities, heto po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Good morning, everyone. Bola! And we're still here in Fiji. So kahapon, wala tayong ganap. Ninamnam lang natin lahat, yung vibe, pati yung hotel natin. At yung sunset. Yes, and di pala, meron pala tayong edit na naganap. So in this episode, ito na yun. Lahat ng information na sana nasabi namin sa inyo sa arrival, dito natin lahat hihimayin or i-discuss. But now, kain muna tayo. It's 8 a.m. Kasama na Bula. Bula. Doing the vlog. Yes. Hello! Bula, Bula! Welcome to Windham Garden. Thank you! Thank you. Time in Fiji. Yes, Yes. first time in Fiji. Philippines! Nice. Thank you, Benaka! Benaka. Ayan. Ayan, diba? Ganyan, mga friendly talaga sila. So, ngayon, ay ipapakita muna namin sa inyo yung breakfast kasama na to doon sa binayaran natin sa hotel. Ito yung ating hotel, Windham Garden sa Wailualua Beach. Siyempre, pakita namin sa inyo yung room mamaya. Ngayon, breakfast muna tayo. Benaka. Ito yung reception. Actually, medyo maliit lang naman. Tapos, na-experience na rin natin kagahapon, nung first breakfast natin, merong kumakanta habang nagbe-breakfast. Yan. Mix of English and Fijian songs. O, tara na. Ay, magre-register pa nga pala. May registration nga palang nagaganap. Ito yung breakfast. Ngayon ako nakakita nito. Fried egg with gravy, scrambled eggs, and then baked beans, chicken sausage. And then meron ditong roasted potatoes and honey glazed carrots. Fijian food. Fried kumala and tuna in lolo or coconut cream. And then, of course, meron ditong butter, salted and unsalted. Nandito yung ating breads. Ano, meron naman dyang breads. Ito yung breads natin. Assorted jam. Meron ditong sunny side up. Bacon. Actually, parehong-pareho din naman sa kahapon. Soup, and then merong rice and pumpkin curry. Juices. Iba't ibang juices yan. Coffee, fruits, and salad. Ito pa yung mga cheese. Ito
Ito na yung ating breakfast. Pero doon tayo sa labas kakain. Kasi wala nang pwesto dito sa loob. So, ganyan yan, no? From time to time, meron din kumakanta na grupo silang lahat. Yung mga staff. So, ito pa lang. Nakakalibang na habang kumakain. Kahapon kasi dito tayo sa loob. Ngayon, doon tayo sa beachfront restaurant kakain. Yan. Tapos na. Talagang nanood muna tayo. I guess pakita na namin sa inyo kaagad. Hawak-hawak ko pa yung pagkain, nag-aano na tayo. Nagra-resort tour. Ito nga pala yung swimming pool nila. In person, promise, yung itsura niya parang hindi swimming pool. Yung parang lagoon, ganun. O ano, yung konti na lang ano, lagyan na lang ng koi fish. Magmumukha na talaga siyang lagoon. Actually, wala pa kaming nakikitang nagsiswimming simula kahapon. O, tara. O, ito na pala. May kasama na pala itong ano, pag-tour. O, ito yung ating view. Ang Wailoa Beach. O. Kahapon nakatambay lang kami rito. Diyan kami nag-edit-edit. At least mini-maintain pala nila, nililinis talaga. Tara na, dito tayo. Ito sa Enzo. Dito na pwesto natin. Ganda ng pwesto. Siyempre, honesty is the best policy. Yung pagkain natin as in, ang kaunti nung selection. Oo. Oh, as in, Sa presyo niya, yes, no? kumbaga sa price niya talagang grabe. Maano mo talaga, mahal talaga siya. And yun na lang inisip namin, tignan naman tong view natin. Yun nga lang, malayo tayo sa food down. Oo. Parang bago tayo mag-round 2, ano? Unlike kahapon, na doon lang talaga. Tapos na tayo mag-breakfast. Ah, hindi, sa Enzo pala, hindi pa. Ayun pa siya. Nag-yogurt pa siya. Ito yung itsura ng hotel natin dito sa beachfront. Wyndham Garden, Wailoa. And pakita namin sa inyo yung buhangin. Although nakita nyo na to last time, nandun tayong part nakatambay. Ang payapa ng dagat to. Dito naman pala makikita nyo na ano, malinaw yung tubig. Pero nga, itim na itim yung buhangin. Kasi ang dami pala ritong volcanoes. So baka kaya ganun. And ayan oh, meron dito mga activities. For example, pwede kayong magpakain ng fish. Kaya nga lang hindi masyado kasing kita dito. Ang makikita mo lang yun parang mga, alam mo may kumakain ng ano, ng tinapay. Ayun yung kanina kumakanta. Yung may flowers sa ano, tenga. Ayun. Kita naman na meron. Pero yung isda mismo hindi namin makita dito. This is it! Lahat ng mga travel essentials na kailangan nyo, i-discuss na natin dito. Pati yung mga travel information na dapat masabi, masabi talaga. Ayan gumawa talaga kami dito ng kodigo para wala kaming makalimutan. So simulan natin sa flights. Talagang tinignan namin yan. Merong dadaan ng Hong Kong, merong dadaan ng Singapore, papunta rito sa Fiji, pero yun yung mga mahal. Oo. Ito na talaga yung pinakamurang nakita natin. Ang ginawa natin guys, Manila to Tokyo via Cathay Pacific
Pacific, pero dumaan muna tayo ng Hong Kong. Yung presyo nakuha natin ay 20,000 per head. Tapos yung Tokyo to Fiji naman via Fiji Airways, ang presyo niya ay 35,000 per head. Parehong flights natin, kasama na yung in-flight meals. And meron din tayong baggage allowance. Yung Manila to Tokyo, yung Cathay Pacific natin, 23 kg. And then yung Fiji naman, 30 kg each kami ni Enzo. Kailangan ba natin ng visa kapag pupunta tayo ng Fiji as a Filipino passport holders? The answer is no! Pwede tayo dito mag-stay ng up to 120 days. Kailangan lang nating mag-fill out ng arrival card na ibibigay naman sa eroplano. So, sa Pilipinas, ano ba yung naging question sa atin ng immigration? Ang totoo, wala. Kasi hindi naman tayo tinanong kung saan ba tayo kumbaga yung ano yung final destination. Hindi naman kami ganun tinanong. So, hindi na namin sinabi na Fiji. Ang hinanap sa amin, of course, yung visa natin sa Japan kasi dadaan tayo ng Tokyo. And pagdating naman guys dito sa Fiji immigration, walang question. No? Wala. Ang hinanap lang sa amin ay yung hotel booking sa amin hanggang kailan kami dito and kung first time ba. Nung sinabi namin first time, greetings sila ay welcome home. Bula! Welcome home to Fiji. Ganun talaga. Kaya doon pala ma-feel mo talaga na, ay, ano talaga, magiging at home tayo dito. And yung eSIM naman natin, nakuha namin siya sa trip.com, 895 pesos, 2 GB siya per day. And ang kinuha natin, 6 days kasi 6 days tayo ditong mag-i-stay. And ang conversion na gagamitin natin guys ay 1 Fijian dollar is equal to 27.44 pesos. Yes, pero kami ginagawa na namin 28. Oo. And then, pwede naman kayong mag-withdraw sa airport pa lang. Pinakita naman namin sa inyo doon na meron namang ATM. Tapos guys nga pala, based sa experience natin kahapon, hindi lahat ng restaurant dito tumatanggap ng credit card. Yes, and also, pagdating naman sa transfer from the airport, so yun, hindi namin na-experience. Actually, ang laki rin nung natipid namin doon. Pwede kayong magpasundo mismo sa resort ninyo or hotel. For example, itong Windham, ang alam ko nasa 900 pesos or kulang-kulang 1,000 kami na yung dalawa ni Enzo. And pang second page na tayo. One down! Eto na, punta na tayo sa hotel. So, eto talaga, mahal talaga yung mga hotels dito. Naghanap ako sa paligid, yung nasa 6,000 yan, 5,000. And then, sabi nga kasi nung tour guide natin kahapon, or yung mismo may-ari, sabi niya kasi peak season na daw. And ang nirecommend niya talaga, eto talagang Windham, kasi daw, ito daw yung pinakabago ritong hotel, 1 year pa lang. Tapos, nung tinitignan ko na nga siya, grabe sa Agoda, lokang-loka ko. Ito na lang, bigyan ko kayo na example. For example, itong July 20, nasa 22,910 pesos ang per night. yes. Hanap pa tayo ng isa pa. Ito naman, August 4. Ang August 4 naman ay 19,443 pesos per night. Grabe. Nakaloka. Ang mahal. So, kaya sabi ko, ay, wag na nga lang, ganyan. Bigla ko naman naisipan na mag-book sa trip.com or tumingin. O, ito, wala kami nito affiliate link sa trip.com. Wala rin tayo ditong ano, ha? At Promo code. Alam niyo ba kung magkano lang namin siya nakuha? Nakuha lang namin siya ng 29,644 or 29,688 pesos. Good for 4 nights na siya. So, ang per night niya pumapatak lang ng 7,422 pesos per night. Diba? Medyo nakamura tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi nagkaroon kami ng discount pala, yung tinatawag nilang flyer exclusive. Ang naging discount natin, 16,900. And naalala ko nga pala, di ba, nagti-third party kasi tayo pagdating kasi sa flights. So, madalas pala, ang nabubuk pala natin, yung trip.com. That's why nagkaroon tayo. Kung baga naging diamond member yata kami, ganun yata siya. Kapag room tour na nga pala tayo nung arrival natin, may kasama pa yung welcome drinks. So, ito na, ipapakita na namin sa inyo yung ating room. Ang room natin ay nasa first floor. So pagpasok natin, meron naman tayo rito mga bathrobe. Tigisa kami na Enzo, may mga hangers. Meron tayong plancha at kabayong nandito na yung gamit natin. May provided naman silang indoor sleepers. And then tara, pasok na tayo dito sa ating toilet and shower. Meron naman tayong, ay wala nga palang bidet. Actually kahit nga pala sa airport, no, wala nga pala silang bidet. And then ito yung ating enclosed shower. Meron tayo ritong shampoo, shower gel, and conditioner. So hindi na talaga,
simula nung doon sa Japan, hindi na namin nagamit yung baon naming sabon, shampoo, and then nandito yung ating sink. So, okay naman yung toilet natin, and malinis, mabango. O, labas agad tayo. Meron tayo ditong mirror. Anong tawag dito, Bes? Chiller. Chiller. May chiller dito. May free bottle. 2 bottled water. Guys, malaking bagay itong mo. Mahal tubig dito. 100 pesos yung 500 ml. So, malaking ano. And marami naman ditong coffee, tea, may initan ng tubig. At ito naman yung bed natin. Yung bed natin, hindi naman siya as in single bed. So, kaya rin naman, maliit siya for double bed, pero malaki siya for a single bed. And then, meron tayong 2.5 na unan. So, mukha naman siyang komportable. And then, apakalaki ng TV. Check natin mamaya kung smart TV siya. Meron ditong desk and merong chair. Ito yung TV nila. Apakalaki yan. Sarap manood. And it's smart TV. And oo nga pala, ganito yung outlet nila. So lagi tayong may dalang universal adapter. Yung isa, backup natin. Tapos meron din yung, kumbaga ito extension natin. Para kahit paano, dalawa, makapag-charge man lang tayo. Or 3. And then, meron naman tayo ritong pa-balcony. Binuksan ko na kanina para hindi na ako mapahiya. Ito pa. At ito yung ating view. Kung nandun tayo sa mas mataas, ang ganda sana ng view natin. Pero iniisip kasi namin, baka nga kasi yung nakuha nating room, ito yung cheapest. Kaya dito tayo. Tapos, pag tumagilid, ano tawag dito, Bes? Partial sea view. Partial sea view. Kung medyo napataas nga tayo, maganda sana siya. O kasi ito, mas makikita natin, bubong. Pero ayun naman, nandun naman yung bundok. Tapos maya't maya nga pala may lumilipad na helicopter, tapos seaplane. Yung nga pala guys, as of today, July 7, 2026, yung weather dito guys naglalaro sa 18 to 26 degrees Celsius. Ito nga yung winter season nila. Yes, pero yung temperature naman daw dito, kumbaga yun yung kasagsagan ng winter, nasa 14 degrees Celsius lang naman daw. And guys nga pala, pagdating naman sa drone, kailangan natin apply ng permit to fly before tayo dumating dito sa Fiji. Tapos ang ginawa ko sa case natin, 1 week before ako nag-fly kasi nga, nag-apply ng permit kasi nga, guys, sa case ko, 3 days ko siya bago nakuha. Medyo matagal-tagal. Yes, lagay na lang namin yung website dito kung paano kayo mag-a-apply ng drone just in case lang na meron din kayong dalang drone. Yay! Natapos natin! Ngayon naman, syempre yung Fiji kasi, alam niyo naman, kami kasi, nung kinikilala na namin siya mga 3 weeks ago, 2 weeks ago, parang puro islands yung nakikita namin. So parang Maldives, wala kaming ka-idea, akala namin, baka ano lang siya, didiretso tayo na island, ganyan. So ngayon, ipapakita rin namin sa inyo yung kumbaga yung local vibe. Pupunta tayo sa market nila or dun sa sentro nitong Nandi para kahit pa paano makilala natin yung real Fiji. It's 11 a.m. Ayun, meron pang welcoming committee. Yung kumakanta ka na sa breakfast, siya din yung kumakanta now. Siyempre, lalabas agad tayo. Pupunta tayo ng Nandi Town proper para ma-feel agad natin yung local vibe. Mag-public bus tayo. Every hour daw dumadaan. And then dito mismo na sa tapat ng ating hotel. Ito na. Maglo-local bus na tayo. Going to Nandi Market. And yung pamasahe dito, nasa magkano, Bes? 41 pesos? 41 pesos. 41 pesos. Tara. And cash payment lang siya. Well, dito guys, may isang transport. Yes, pero sabi ko sa atin pati nung reception, hindi daw lahat ng bus meron ng ganun. Kaya, Mas maganda pa rin daw yes. cash payment. Actually, nakikita namin,
na ibang local buses. Mas luma pa dito. Siguro nga ito, kumbaga sa kanila, mas bago na. Kaya, pwede na yung cashless. Yan. So, para na tayong magsi-city tour sa mismong hotel natin. Humihinto yung bus, tapos iikot na siya palabas. Later, ikot pa namin kayo dito kung saan kami kumakain, and then kung ano pa yung mga resort or hotels na malapit sa atin. So nangyayari pala, malapit lang sana tayo, pero kada ano pala, kumbaga iskinita, pinapasok. Binabaybay. Kasi as in, ano talaga siya, local na local transport. And then, kapag ka mababa, hihilahin ito. Tapos magbe-bell na siya doon. So, ganun siya. Kung saan sana tayo pumasok. Baga talaga ano, ito talaga yung means of transportation nila. Yung dapat mga 10 minutes lang natin na ride, siguro ngayon nasa 25 minutes na kami. Yan. Nasa loob talaga tayo. Wala pa tayo sa main road. Nandito na tayo sa Nandi Bus Terminal. Ayan o. Yung mga buses nila dito, mas medyo mas luma na. Ito ding purple. Actually, ito yung nakikita ko sa pagka nagre-research kami ng mga buses. Ayan o. As in, wala ng bintana. I mean, wala nang harang yung bintana pala. bukas na siya. Oh, and from here, explore na lang tayo. Akala ko nakawayan ako, bes. Walk na lang tayo. Akala ko kinakawayan ako, bes. Kakaway na ako eh. Halika, explore na tayo dito. Question, is it safe daw ba dito sa Fiji? Lalo na rito sa Nandi. Siyempre, may mababasa ka rin naman na ano, na kahit pa paano maliliit na crimes, pickpockets, ganyan. Sa lahat naman meron. Kaya ingat na lang talaga tayo. So para local na local tayo, ito na ba yung market, Bes? O tara, pasok muna tayo sa market. Tignan natin yung mga paninda nila. Bola. Eto, dito beso. Ay, kaya lang parang sarado. Baka kasi tanghali na tayo. Ito lang yung nasa bus station lang. Saan tayo magsisimula? Ay, wala na halos tinda, bes. Bola. Tapos kapag nagbubula tayo, bes, dinodoble nila, bula-bula. Pag tayo yung nauna, bula. Tapos kapag ano na, sabi nila, bula-bula na yung sagot nila. Ito na. Nandiyan tayo sa market. Tingnan natin mga paninda. Bula. Tingnan natin mga paninda nila. Ay, mga gulay. Kasi lang din naman pala sa atin. Bula. Oo, yung kamatis. Magkano to? 54. Ay, ang mahal din ng ano. Ito, mura, 28. Luya. Actually, medyo mahal din, eh. Ito pa, talong. Ah, pati yung mga foreigners na malagano lang din sila. Kasi syempre, di ba, sa market kasi natin Hello? Sa market kasi natin makikilala kahit papaano. Yung local, carrots, o mga nasa 54 pesos. Okra. Ito, okra. Actually, yung itsura nga din nila, malapit na malapit din sa mga Indians. Ito naman, fruits. Ito, yung fruits naman nila, same lang din naman sa atin.
Wala pa tayong nakikitang medyo kakaiba. Bula. Ayan. Ito, meron ba rito sa atin, Bes? Tapos yun nga palang paglalagay nila ng bulaklak, may meaning yun. Hindi lang sa kanila yun tawag dito, Fashion. fashion or costume. Kapag kasakanan pala, ibig sabihin, Single, and ready to single. mingle. Yes. And then kapag ka daw sa kaliwa, in a relationship or married. Ay, basta lalaki naman itong ceiling to. Yung ceiling. Pakita namin sa inyo. Bula. Ano? Dito pa tayo. Nga friendly naman sila. Bula. 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 Kumakaway pa sila. Ayan. Thank you. Far. Wala naman tayo nakitang kakaibang paninda nila. Same lang din naman sa atin. Okay rin na siguro tayo. Ito basta ito kamuting kahoy. Ano naman to? Bula. Bula. We're good. Is this kasaba? Oh, kasaba. Thank you. Ayun nga. At saka maganda nga dito talaga. English talaga. Oo. Magagaling sila mag-English. Actually, ako nga sumusuko. Kami sumusuko. Paglang conversation na, natataranta na kami. Kahit yung mga staff doon sa Sa hotel. Yung sa restaurant din. Grabe, pa naman sila, conversation pa naman Oo. sila. Kunya, kahit kumakain ka, tatanungin kung where you from, ganyan. Tapos, as in, kwento na talaga. Ako ako, and I thank you. Kukola friend na kami ko Ano ba yan, kaloka? Balik bus station tayo. Tanong na lang namin kung saan makakasakay. Papuntang Denarao. Walang direct from our hotel to Denarao. Ang mangyayari, magdadalawang salin tayo. Dito rin talaga yung daan natin sa Nandi. Ay, meron naman pala mga nakasulat. Pero para sure, magtanong na lang din tayo. Ay, mga foreigners, so pumupunta rin talaga sila dito. Kasi di ba mga fruits din sila. So, nakita namin kanya bumibili lang sila ng mga fruits, and then gulay, bula, ito. Papunta daw to ng Denarao. Puro foreigners din yung bumababa. Kasi doon yung port ng mga island hopping. At saka kapag ka mag-stay kayo sa resort, dalawa yung buses na nakaparada. Isang tumatanggap ng cash, at saka ito, no cash. Card only. So meron nga kasi silang transport card na pang locals. Dito na tayo. Ito yung tsura ng bus. Mas na siya. Mas luma na siya. And guys, yung mga nakasakay dito, nakita namin, nabasa namin yung mga uniform nila, Yes. yung mga pangalan ng resorts. Yes, so meaning doon sila Oo. nagtatrabaho. Talaga local transportation talaga to. And bakit nga kilala yung Denarao? Kasi nga mamaya papakita namin sa inyo na una, grabe mga resort yung sobrang mamahal. Nandoon yung Sheraton, ganyan. Nandoon yung Radisson Blu. And then yun yung nagiging port papunta nga sa mga island, and then yung mga private resorts din. Nandito na tayo sa Denarao Port. Meron palang bulabas. Half on half off. Grabe, puro foreigners yung nandoon, no? Dito sa lugar na to, to research. Hello! Hi! I'd like to invite you guys for a tour tomorrow. It's a new product. Based sa nababasa ko, itong Port Denarao, ito yung siya, yung parang D-mall. D-mall. Actually, sabihin Oo, ko eh. ganun siya. Parang open na siya, na restaurant and stores and mall. Ayan, Tapos, meron na rin, ayan, yung May titrentas hair ng buhok, ganyan.
Restaurants nga. Oo, promising yun nandun. Promising. Dito kasi yung port. And then, meron na rin ditong mga nag-aalok ng tour. Actually, Bacon. Oh. Bacon yun. Di ba, mami oo. ba? Actually, yung maganda sana rito, sunset. Pero, beachfront din naman yung ano natin. Ay, hotel na. Yung hotel natin, kaya carry lang na doon tayo. But ayun, ay, best ensimada ba to? Naluloka ako kung may ensimada. Tawang-tawa ako dun sa ensimada. Ay, ano yung cinnamon? Cinnamon. Eto, pero ito yung cheese, Parang ano siya? Looks like ensaymada. Oo, Ay, ensaymada, ito. Cinnamon Danish. Cinnamon Danish. Ito yung nabili natin sa sa tindahan. Pans. Later. Tara. Bula. Tara. Nakakatawa yung ensaymada. Nakakita ko ng bakery, na-excite ako. Hello. Ayan, meron dito mga tours. Hello. Hi. Hello. Hello, bula. Ay, same lang din naman. Bibigyan daw tayo ng free na sunset cruise. Pero syempre meron niyang catch. Papakinggan na lang natin. Madali namang Not famous vlogger. We're just vloggers. Not famous. Very Boracay talaga. Yung sa Regency. Sa Regency, no? Ano siya, time sharing din. Well, kung meron naman talaga kayong kung meron kayong time, go. Diyos ko, sa mahalang pamasahin ito, wala kaming time sa Siyempre, guys, before tayo pupunta dito, make sure natin na scheduled lahat. Oo. At saka sayang yung oras sa ganun, to be honest. So makakalibre ka nga, pero yun nga, yung oras kasi, yun ang hindi nababayaran. Dito rin, yung bilihan ng mga tickets kapag pupunta kayo sa mga islands. Pero again, the truth is, kung ano yung presyo online, same lang din. Kaya sa totoo lang, mas okay mag-book online. And ngayon lang kasi namin nalaman din, meron pala rito yung pwede kayong may pass na for example 5 days pass, pwede kayong mag half on half off sa mga islands. Pero hindi kasama doon yung hotel Pwede kayong pumunta ng one island to another for 5 to 7 days. And heto na. Nandito na nga tayo sa dagat. Ayun, puro yan ng mga foreigners. Tara. Hello. Puro mga cafe. Alam nyo na. Resto. Datko. Kasi doon pa lang sa namin, guys, sa totoo lang, mahal chi. Maharlika yung sa hotel natin. Kaya hindi kami doon kumakain. O, tignan natin. Bakit maglakad dito? O, pwede naman. O, yun yung talaga yung kaibahan. To be honest kasi, akala namin, siya, parang nga siyang Maldives, ganon. Pero, ang kaibahan kasi sa Maldives, makikita nyo, kahit doon pa lang sa airport, sa port, malinaw na malinaw yung tubig. May mga manta pa nga. May O, short. stingrays, sharks. Dito, hindi pa. Kumbaga, kailangan mo talagang pumunta sa mga magagandang islands para makita mo yung ganda ng Fiji. And kailangan mo talagang maging divers. Para makita nyo kung gaano kaganda. Ay, ito, kapag medyo lumalayo tayo, lumilinaw na yung tubig. Tara, pakita namin sa inyo. Bula! Ayan, Ay, hindi din. Medyo pa. Medyo na nga. So, dito lahat ng transfer, private man yan, or cruise, dito din. Ayan, katulad dito. Tara, mag-stay sila sa private island. Uy, bula! Sa totoo lang, guys, mas mahal yung Fiji kesa sa Maldives. Lalo na kapag nag-stay ka sa private island kasi yung pamasahe pa lang, grabe. Yung transfer, Yung transfer sobrang mahal. Kaya tayo, hindi na natin yun i-experience. Ang gagawin natin, na lang tayo, day trip sa isang private island. Kumbaga, itutour na lang natin
kaysa mag-stay pa tayo doon. Na-experience naman na natin siya sa Maldives. And gusto lang talaga naming, kumbaga mas satisfy yung ano namin, curiosity namin, ano bang meron sa Fiji? Kaya tayo dito pumunta. Kasi ang konti-konti lang talaga ng alam namin sa kanya. Yun naman tayo, kaya tayo nagta-travel. More than sa ganda ng lugar, gusto na namin makilala yung isang bansa. Eto, sige nga, tingin nga tayo. Kapag hindi, mag-i-ensaymada tayo. Baka ensaymada. Ay, Si Madi. fresh cane juice o 5 lang. 15. 5 nga lang. Fresh cane juice. Oh. Ay, alam mo, actually, same lang din ang price sa atin. Ito yung mga presyuhan. For example, yung pizza, yung pinakamaliit, nasa 700 pesos. So, ganun siya. Ay, no, 823 pesos. Yun na yung pinakamaliit, ha. So, ganun siya. Actually, eto nga, yung mga fresh juices, 15. Sa hotel natin, parang nasa, lang, 10. Oo. 411. Grabe mo. Oh, mahal talaga. Kaya tuwang-tuwa kami nung meron kaming nakita na nakainan namin na mas mura. Pakita rin namin sa inyo mamaya. It's 3:30 p.m. and we are back here at Wailuwalua Beach. So, ito lang yung natin observation natin. Actually, tama lang din talaga na nag-tour package tayo nung first day natin. Ito kasi, medyo malalapit yung pupuntahan natin yung last time. Pero, sa totoo lang, yung frequency ng bus, yung magiging problema. And then, yung 3 p.m., at naman, yun yung maganda pag nagtatravel kasi iba't ibang bansa or lugar, no? Meron kang something na, ay, bakit ganun? Bigla pa lang nagiging school bus yung karamihan, yung mga karamihang buses, nagiging school bus siya. As in, hindi nagsasakay kapag hindi estudyante. Tapos, meron din namang mga times na puro estudyante din magiging kasakay. Tapos, tutugto rin talaga lahat. Nagulat na nga lang kami. Nandun na kami sa dagat dumadaan mismo. Yung beach mismo, nadadaanan na natin. So, yun siya. Nakakatawa lang kasi may iba na naman tayong experience. And ngayon naman, pakita lang namin sa inyo kasi eto, yung hindi naman nato, naman nato kasi alam mo tayo nakadiscover. At lang, meron kami ritong nakita na mura talaga yung bilihin, yung mga convenience store kasi dito, layo-layo rin. Buti na lang dito sa labas nung hotel natin. Hindi naman, dito sa main road meron. Ito yung True Mart. Ito lang yung pag pinasok yan, diyan na yung hotel natin, tapos kakanan lang ng kaunti. Dito, yung tubig, yung 1.5 ay 39 pesos lang. Doon sa hotel natin, 100 pesos, 500 ml. Tapos kumain na din tayo sa resto dito. Yun namang 1.5 ay nasa 96 pesos. Ito yung binibili naming water na 1.5, 39 pesos lang dito. Mas mura talaga siya. Ito namang apple, nasa 137 pesos. Yung long bread, 57. Itong tasty naman, nasa 144
And then nakikita namin, nagpapalaman sila ng corned beef. Yung corned beef pala, 99 pesos. Tapos doon na sila sa beach tatambay. Kapag ka naman tipid na talaga tayo, meron ditong mee goreng, 41 pesos lang. And then cheesy ramen for 116. Kahit pa paano nagkaroon na kayo na idea kung magkano. At least ito, makakatipid ka. Ayun na nga. Tsaka yun nga, nakikita rin namin talaga. Kaya pala doon sa beach, nagulat kami, may bigla na lang nagpapalaman ng corned beef. Yung pala yun. Pwede sila doon bumili ng corned beef, tapos iba hinahaluan nila ng mayonnaise, tapos ipapalamanan nila doon sa tasty or doon sa tinapay. Sa mga susunod na araw, baka ganun na rin Ganun kami. na, alam na natin yung technique nila. Oo. Bumili lang tayo ng juice And then water. Tapos kain ulit tayo dito. Pangilang kain na ba? Pangatlo na. Pangatlong kain na namin dito. Nung arrival natin, kumain na tayo dito. And then kahapon, kumain na din kami dito. Matasawa Resort. Dito yung ating accommodation. Yung hotel natin. Mamaya, lakad namin kayo. Kasi konti lang naman yung hotel dito. Sa side na to. Pakita namin sa inyo. Ito din. Ano din siya? Accommodation din siya. Pero wala to sa Agoda eh. Hinahanap namin to sa Agoda. Hindi namin to makita-kita. Ay, best wala uling pwesto. Ay, wala uling nakapwesto dun sa ano natin. Pwesto natin. Oo, nakasave yata ito sa amin. Tapos nung Sunday, nung arrival natin, sobrang daming tao dito. Siguro nga pati yung mga locals. Yun yung time nila for banding. Ito na yung ating, ano ba to? Hindi na to lunch kasi magpo-4 na. Ang tawag? Merienda. Hindi, lunch, merienda, dinner. Charot. Ito yung grilled chicken with peri-peri fries. Same kami ni Enzo. Magkano to in pesos, bes? That's 300 pesos. 300 pesos. Actually, ito yung pinakamura namin nakain dito, ha. Tapos na tayong kumain. O, pakita lang namin sa inyo tong hilera ng mga hotels dito. Actually, konti lang naman. Ito yung Sailors. Diyan tayo ng last 2 nights natin. 4 nights tayo sa Windham. And then, 2 nights dito. Nakuha lang namin ito nasa 4,200 plus. And then, Hotel Boulevard. Tara, pasok tayo ng very light lang. Lahat to guys, lahat to beachfront. Ito naman yung Hotel Boulevard. Lagyan lang din namin yung price sa ibaba. Basta nasa yan, 4,000 to 6,000 pesos. Ito naman yung Smuggler's Cove. The place to be. Parang nasa 10,000 pesos. Etong Ramadan. Ito yung Ramadan. Ay, grabe. 20,000 plus yan. Nasa 23K. Tapos, ang next naman, katabing-katabi na ng hotel natin. Ito yung Ramadan. Yung kasing mga naunang sinabi namin sa inyo na below 10K ang price, yung ratings niya sa Agoda, grabe ang baba, nasa 7 lang. Pero kami dead man na lang actually. Kaya nag-book tayo ng Sailors. Nasa 7 lang din ata yung ratings niya. Kasi itong Windham, ang available niya lang 4 nights. Ito yung Marlin House. Hindi ko maalala guys kung nakita ko to sa Agoda. So, Private residence nakalagay. private residence. O kaya wala siya sa Agoda. Tari naman nung nasa gitna siya ng mga resort. Ito, yung Aquarius on the beach. Lagi din yung tawag nito, sold out. At saka diba, nakikita natin yung pool niya. Ang ganda. Oo, ganda din. Maliit na lang siya. Hotel. Titignan natin. Pati yung date ilalagay natin kung kailan yung nakuha naming price. And of course, ito na nga yung hotel natin. Ayan. Meron pang mas mahal na hotel dito, kaloka. Ano nga yun, Bes? Crown Plaza. Yung Crown Plaza. It's 4:45. Tambay na tayo kasi ang aga ng sunset dito, 5:30. Tapos ang bis mo tapos sa sunset. Oo. Tapos ito pa pala yan. Every night, hello, Bula. Bula again. Bula. Oh, Bula again. Naka, welcome to Yay. And what's your name? Mel and Enzo. Mel and Enzo. Yes. Asonto. Thank you. Binaka. Pinaka. Make sure you put me up. Thank you. Every night meron silang ganap. Saturday and Sunday, meron silang live band.
Hello. Monday and Tuesday yata parang barbecue night or Indian night. Dito mismo sa hotel natin, pwede kayong mag-avail ng tour. Ayan, nandito yung desk. Parehong-pareho lang kung ano din yung in-offer doon. Tapos, kung ano din, yung presyo niya online, yun din. Kami pa ba? Ito, So, carry lang. Ayan, kung ano yung pinamigay. Oh. Same lang din. Baka yung company siguro nag-rent sila dito. Oo. So, tara. Labas na tayo dun sa beachfront. Ay, mukhang very promising ngayon ng sunset. Pangatlong sunset na natin. Kahapon maganda rin. Tignan natin kung fabulous yung now. Yung now, ang arte ko naman doon. Indian night nga. Based sa kanilang design. Hello, Bula. Free yung gamit ng mga bes. Ay, iba-iba silang. Tingnan nyo. Ngayon naman, naglagay naman sila dito ng volleyball. Hello, Bula. Nag-ano sila. Nag-invite sila kung sino gustong sumali. Lagi silang may ganap. Tapos ito paggamit din ng mga kayaks. Free din siya. Tayo, ang gusto natin. Ito. Waiting for sunset. While waiting for sunset, smoothie muna tayo. Sa akin, chocolate kay Enzo. Mango smoothie. At least malaki naman siya, in all fairness. And it's 280 pesos. Kasi po kami dito, nilapitan kami na yan, naman kami di umorder. Tinanong kami kung ano. O-order mo daw tayo, ng something for drinks. Napa-order agad. Napasubo na lang kami. Carry na lang din. Ma-experience pala. Basta sa susunod nga, hindi na namin siya ipapakita. Magpapalaman na lang kami ng corned beef sa dag. Yun na lang yung pagkain natin. So, enjoyin lang natin. And sana, pagpalain tayo ng magandang sunset. Ito na yung hotel natin kapag kagabi. Actually, sa totoo lang, hindi rin kami makatambay ni Enzo ng gabi. Kasi malamig. Ang awkward naman, kung nakaano kami dito, sweater kami. Promise. Ngayon nga, nilamig na kaagad kami. Yung hangin din kasi. Tara, lakad lang tayo rito ng very, very light. Para may pakita namin sa inyo beachfront. Ito yung Aquarius, guys. Ang ganda niya rin. Katabing-katabi lang talaga siya ng Wyndham. Tapos, yung Ramada nga pala, at saka Wyndham, sister company nga pala sila. Yung tour natin, dito natin siya binook, pero doon daw tayo sa Ramada, ang meet up, yung pick up. So, carry lang, konting lakad lang naman. Ito na kaagad, Ramada. Oh, ito na yung Ramada. Ba't ganun? Ramada. Ano ba? Ayan, ito na kaagad siya. Call tayo. Ito yung Wyndham. Yung Aquarius hindi na natin makita. Katabing-katabi ng Wyndham kasi maliit na hotel lang siya. Ito yung Ramada. Oo nga pala. Pati nga pala yung Wyndham, meron nga pala silang ano tawag dyan, bes? Sky Bar. Hindi na namin sa inyo na ipakita. Tapos, ito naman yung Smuggler's Cove. Ito, katapat na katapat natin. Next, Hotel Boulevard. Hotel Boulevard. And then, ito nga yung magiging hotel natin for the last 2 nights natin dito sa Fiji. Ito naman yung Sailors Beach. And then lahat sila, meron silang resto bar. Ito mas lang dito, mas kalmado lang. So actually,
kung location yung pag-uusapan na, sa totoo lang, parehong-pareho naman. Pareho yung beach. Ang laki ng difference ha. Kapag ka yung Windham, imagine nasa 20K. Ito 4,200. Hello, thank you. And then, bakante na to. Ayan, ito yung nilakad natin nung first night natin. It's 6:50 guys, nandito tayo ulit sa kanilang resto bar kasi nga by 7 p.m. meron ng Indian show. Yes, and then bukas naman daw, meron naman daw traditional Fijian show naman. So parang yun naman, meron naman siyang kasama, ano ba tawag doon? Fire show. Guys, habang hinihintay natin, meron pala talaga silang scheduled activities. Kaya para kaninang 9 a.m. nakita natin meron nag-fish feeding. Ito pa Tapos, yung 4 p.m. naman, merong beach volleyball. Kaya para tayo pinapasali. So, ayan. Ito na pa silang hinandang mga activities para hindi maiinip yung mga guests. Iba-iba eh. Iba-iba siya everyday. Bollywood Night, I'd like to welcome you to our Bollywood Night. Before I start off, I would like to introduce myself and my team. My name is Freddie, and I'll be your entertainer host for tonight. And we are the Ocean Island Entertainment. Tonight, the Ocean Island Entertainment will be taking you right to India. Isang buong araw na naman yung pinagsamahan natin. This time sa Fiji. Fiji naman tayo. Appear naman tayo dyan. Not 1, 2, 3 appear. Oo. And, kamusta ba experience natin? Una muna, yun nga palang transport card. Oo. Kung talagang matagalan kayo dito, pero usually talaga sa totoo lang, kami nga lang yata yung nag-day trip sa tawag dito sa city center. local area o sa talaga. local area. Usually kasi talaga puro sa dagat Oo, dagat yan. talaga eh. Or bundok, kung saan man. Pwede kayong bumili nung kanilang Transport card. yes. So, kung gusto niyo lang. Oo. Pero totoo, lahat naman tumatanggap naman pala ng Ng cash. cash. Kahit yung tumatanggap na ng card, pwede pa rin yung cash. Kamusta ba tong hotel natin? Huwag na tayo magcharuta para ang mahal, Mahal talaga nito. siya. Oo. So, ayan, meron na kaming masasabi na ay, mas mura pa rin sa Pinas. Oo. Oo, kasi itong yung ganitong hotel, pakiramdam ko sa Pilipinas, nasa 3,500 lang to. to. Ganun. Kahit yung buffet, kaya natin makipagsabayan. Now, ito na, yung first impression ba natin dito? Simulan natin sa lugar. To be honest, ito sinabi ko rin to kay Enzo, kahit nung nasa Japan tayo, nung naikot na namin yung Pinas, lalo na nitong mga nakaraang buwan. Oo, parang bihira na kami yung wow, ganun. Ganun. Unlike nung hindi pa namin naiikot yung Pinas, tapos nung pumunta tayo ng Japan, grabe yung pagka-wow namin pagka nakita kami ng ganito. Yung sa Japan, Ganun, invest sila bilang dun, di ba? Oo, South Korea, kung saan man yan. Pero yun nga, nung nakaikot na tayo, so medyo, merong something sa'yo na may isip mo pa rin na, ay, ang ganda ng Pilipinas. Ang So, galing ganun. no. Naging Oo. standard ang ganda natin ng Yes. Philippines. Pero naman, ang kaibahan syempre, hindi mo kasi mababayaran dito yung culture. Totoo. Yung maiiba na naman yung makakasalamuha mo. Tapos, naku-culture shock ka. Tapos parang, ay, ganito dito. Ba't sa amin hindi ganun? Ay, sa Japan hindi Hindi ganun. ganito. Ay, sa South Korea hindi ganun. Yung meron ka ganun. Yun naman kasi yung pagta-travel. And then sabi nga namin, this time kasi, yung pagta-travel kasi namin, hindi na siya yung parang makakita pa ng Maganda. kung saan yung maganda, kung saan yung sikat, kung saan kami naku-curious, kung ano yung gusto namin kilalanin. Katulad nito, kasi talagang zoom lang namin siya. Ano meron sa Fiji? Anong buhay meron sa ganitong Oo, isa? ang hindi talaga maikakaila kung gaano kababait yung mga tao dito. Totoo. Napaka-warm, lahat babatiin ka, kahit yung mga bata. So, yun yung nakakatuwa. Again, meron tayong mga pinupuntahan na hindi extraordinary yung place, pero iba yung mafe-feel mo kapag ka nandoon ka. Totoo. And again, bakit nga ba kilala yung Fiji? Hindi naman talaga dito sa city. Siyempre, kilala talaga siya dahil sa dagat, sa yamang dagat Dagat nila. nila. And bukas, or sa susunod nating vlog, susubukan namin ipakita sa inyo kung gaano talaga kaganda ang dagat dito sa Fiji. And bago tayo magtapos, shoutout natin yung mga kababayan nating na-meet dito. Nandito na Yes. sila nakatira. Sila DJ and Carl. Hello po. Hi, nice meeting you. Grabe, siguro mga 1 hour kami nagkwentuhan. Nung Sunday pa, Oo.
nung arrival natin. So, hello po! Nice meeting you. And ang sarap po ng kwentuhan natin. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye, everyone.